Clea, huwag mo akong pagsinungalingan. Narinig ko lahat kagabi. Kuya, hindi mo dapat nalaman yun. 2 taon! 2 taon ako naghintay tapos may tinatago kayo? Kuya, hindi ka nun kadali paliwanag. Buhay pa ba siya? O hindi na? Buhay siya. Pero Pero? Ano yung pero, Clea? may dahilan kung bakit hindi siya pwedeng magparamdam. Hindi pwede? O ayaw lang niya? Miguel, tama na! Hindi mo alam ang buong kwento! Ano? Sabihin niyo sa akin ngayon! Hindi pwede! Bakit parang ako pa yung walang karapatang malaman? Kung gusto mong malaman ng totoo, sumama ka sa akin. Sino ka? Ako ang taong mas nakakakilala sa kapatid mo kaysa sa iniisip mo. Miguel, wag. Saan mo siya dinala? Hindi ko siya dinala. Siya ang gumawa ng lahat ng ito. Anong ibig mong sabihin? Kung handa ka sa katotohanan, sumunod ka. Kuya, kapag nalaman mo to, wala nang babalik sa dati. Matagal nang hindi dati ang buhay ko, Clea. Sa bawat patak ng pawis at bawat pangarap na isinantabi, may isang kwentong nabubuo sa pagitan ng alon at lupa. Kadalasan, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dalas ng pag-uusap, kundi sa lalim ng sakripisyong ginagawa ng tahimik sa likod ng mga saradong pinto. Kapag ang katahimikan ba ay naging kasing lawak na ng karagatan, sapat na ba ang tiwala para manatiling nakakapit sa pangako ng pagbabalik? Sa Isla Verde, sa maliit na dampa sa dalampasigan, amoy ang alat ng dagat, tuyong isda at usok ng nilagang kamote habang humahampas ang alon. Si Miguel ay nag-aayos ng sirang lambat, samantalang ang bunsong si Carlos ay nakatitig sa kanyang mga lumang libro. Carlos, kumain ka na muna rito. Kanina ka pa nakatitig yan sa mga papel mo. Baka matunaw yan. Hindi ka pa nakakapagtapos. Kuya, binabasa ko lang ulit yung tungkol sa navigation. Malapit na ang finals namin. 1 taon na lang, kuya. 1 taon na lang. Marine transportation graduate na ako. Alam ko. Kaya nga kahit masakit ang likod ko sa pagbubuhat ng sako sa pier, tinatawanan ko na lang. Isipin ko pa lang na makikita kitang naka-uniforming puti. Parang nawawala lahat ng pagod ko. Pero kuya, yung scholarship mo sa engineering, sayang yun. Sabi nila Clea, tinanggihan mo raw yung slot para makapasok ako ngayong SEM. Totoo ba yun? Ang scholarship, nandyan lang yan. Pero ang pagkakataon mong makatapos on time, hindi pwedeng ipagliban. Carlos, namatay sina nanay at tatay na walang iniwan kundi itong dampa. Ayokong tumanda ka rito ng tanging lambat lang ang hawak. Gusto kong hawak mo ay manibelan ng barko. Masyado ka ng maraming isinasakripisyo, kuya. Simula umaga nasa pier ka kasama si Jay. Hapon nangingisda ka. Tapos sa gabi nagbubungkal ka pa sa bukid. Kailan ka natutulog? Sa kabaong na ako matutulog ng mahaba, Carlos. Sa ngayon, kailangan nating kumilos. O ito, 500 piso. Ipamasahe mo bukas papuntang bayan. Bayaran mo na rin yung laboratory fees nyo. Kinuha ni Carlos ang pera ng may mabigat na loob. Alam niyang bawat barya roon ay katumbas ng ilang sako ng bigas na binuhat ng kanyang kuya sa ilalim ng matirik na araw. Maya-maya, kumatok sa pintuan ng matalik na kaibigan ni Miguel na si Jay. Miguel! Ano na? Tara na sa pier! May dumaong na malaking cargo ship. Sabi ni Kapitan, kailangan ng dagdag na tao. Doble ang bayad kasi kailangan maibaba lahat bago mag-alas 10 ng gabi. O Carlos, narinig mo yon? Swerte! Jay, sandali lang. Kukunin ko lang yung bota ko. Kuya, gabi na. Maulan pa naman sa labas. Madulas ang rampa sa pier. Huwag kang mag-alala sa akin. Mag-aral ka lang dyan. Jay, tara na. Lumabas ang dalawa sa madilim na gabi. Sa pier,
Ang ingay ng mga makina at sigawan ng mga trabahador ang namamayani. Si Miguel at Jay ay nagsimulang magbuhat ng mabibigat na sako ng simento. Grabe Miguel, ang bigat nito. Sigurado ka bang kaya mo pa? Pang 20 sako mo na yan ah. Kaya pa Jay. Iniisip ko lang ang tuition ni Carlos. Gumagaan itong simento. Napakaswerte ng kapatid mo sa'yo. Kung ako nasa kalagayan mo, baka sumuko na ako. Bakit hindi ka kumuha ng kahit kaunting para sa sarili mo? Kahit bagong t-shirt man lang, butas-butas na yung suot mo. Hindi baling butas ang damit. Basta hindi butas ang pangarap ng kapatid ko. Yun lang ang mahalaga sa akin, Jay. Pag nakatapos si Carlos, ako naman ang magpapahinga. Natapos ang gabi at madaling araw na nang makauwi si Miguel. Basang-basa siya ng ulan at nanginginig sa ginawa. Naabutan niyang gising pa si Carlos. Naghihintay sa kanya. Kuya, bakit basang-basa ka? Eto, uminom ka ng mainit na kape. Bakit ba kasi pinipilit mo kahit masama ang panahon? Sayang. Sayang ang bayad, Carlos. Malaking tulong to. Oh, matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Lumipas ang ilang buwan ng puspusang pagtatrabaho. Dumating ang araw ng graduation ni Carlos. Pagkatapos ng seremonya, habang naglalakad sila sa dalampasigan, isang sorpresa ang bumati sa kanila. Ang pinsan nilang si Clea ay naghihintay bit-bit ang isang sobre. Miguel! Carlos! Congratulations! Oh, Carlos, may sulat ka galing sa shipping agency na in-applyan natin. Talaga, Clea? Buksan mo kuya, ikaw ang dapat magbukas. Binuksan ni Miguel ang sobre nang nanginginig ang mga kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang nilalaman. Tanggap ka. Tanggap ka bilang deck cadet, Carlos. Sa susunod na buwan ng sakay mo. Maraming salamat, Panginoon. Kuya, sa wakas, makakatulong na ako sa iyo. At hindi lang yan, Carlos. Sabi ni Captain Liam, dahil sa taas ng grades mo, ikaw ang kinuha nila para sa international route. Malaki ang sahod. Sabi ko na nga ba, hindi mo babaliwala ang lahat. Proud na proud ako sa iyo, Dico. Ngunit sa kabila ng saya, may lungkot na hatid ang pamamaalam. Isang linggo bago ang flight ni Carlos papuntang Manila para sa kanyang deployment, nag-usap ang magkapatid sa ilalim ng maliwanag na buwan. Kuya, natatakot ako. Paano kung hindi ko kayanin sa gitna ng dagat? Paano kung mapagod ako? Carlos, tumingin ka sa akin. Ang dagat, parang buhay lang yan. May kalmado, may maalon. Pero tandaan mo, ang magaling na kapitan ay hindi nahuhubog sa payapang dagat, kundi sa malalaking alon. Pero may iwan ka rito, kuya. Mag-isa. Sino mag-aalaga sa'yo? Sino magluluto para sa'yo? Sanay ako, Carlos. Ang isipin mo ay ang kinabukasan natin. Basta mangako ka sa akin. Kahit nasaan ka man, huwag mong kakalimutan ang pinanggalingan mo. Pangako, kuya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang bawat patak ng pawis mo. Pagbalik ko, ikaw naman ang pagsisilbihan ko. May ibibigay ako sa'yo. Eto. Inabot ni Miguel ang isang maliit na kahon. Pagbukas ni Carlos, tumambad ang isang lumang kompas na yari sa tanso. Bahagya na itong gasgas ngunit makikita pa rin ang kinang. Ito yung kompas ni tatay, di ba? Akala ko nawala ito nung bagyo. Itinago ko yan. Ibinigay sa akin ni tatay bago siya mawala sa dagat. Ngayon, ibinibigay ko yan sa'yo. Hayaan mong yan ang maging gabay mo. Kapag naliligaw ka na, kapag hindi mo na alam kung saan ka pupunta, tignan mo lang yan. Ituturo niya ng daan pabalik sa akin. Pabalik sa tahanan natin. Salamat, kuya.
Dadaling ko to kahit saan ako makarating. Dumating ang araw ng pag-alis sa airport. Kasama nila si Jay at Clea para maghatid. Ang paligid ay puno ng mga taong nagpapaalam. May mga masaya at may mga humahagulgol. O Carlos, pagbalik mo ha, dapat may pasalubong kaming tsokolate at pabango. Huwag ka magpapatangay sa mga sirena roon sa gitna ng dagat. Siyempre naman Jay, ikaw na ang bahala kay Kuya rito habang wala ako ha. Bantayan mo yan, baka magtrabaho na naman kahit may sakit. Maasahan mo ko, kami ni Clea magiging mata mo rito. Mag-iingat ka doon, pinsan. Sulat ka o tumawag ka agad pagdating mo sa barko. O sige na, tinatawag na ang flight mo. Sige na Carlos, humayo ka at abutin mo ang mga bituin. Kuya, salamat sa lahat. Mahal na mahal kita. Mahal din kita Carlos. Sige na, lakad na. Huwag ka nang lumingon. Habang naglalakad si Carlos palayo, hindi napigilan ni Miguel ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ang kapatid niyang dati ay kalaro lang niya sa buhanginan, ngayon ay tatawid na ng karagatan. Miguel, ayos ka lang? Bakit parang humahagulgul ka riyan? Ayos lang ako, Jay. Luha ito ng saya. Sa wakas, malaya na ang kapatid ko sa hirap na naranasan ko. Ngayon, kailangan ko na namang magdoble kayod para pagbalik niya, may maayos na siyang mauuwian. Teka, akala ko ba magpapahinga ka na? Bakit magtatrabaho ka pa rin ng husto? Hindi pa tapos ang laban, Jay. Gusto kong pag-uwi niya, hindi na dampa ang madadatnan niya. Gusto kong makita niya na ang bawat sakripisyo namin ay nagbunga ng mas matatag na pundasyon. Bumalik si Miguel sa Isla Verde na may panibagong lakas. Ngunit hindi niya alam, ang tadhana ay may mga sorpresang hindi niya inaasahan. Habang lumilipas ang mga araw, ang pananabik niya sa balita mula kay Carlos ay unti-unting napapalitan ng kaba. Isang linggo na. Bakit wala pa ring tawag? Sabi niya tatawag siya sa pagdaong nila sa Singapore. Baka mahina lang ang signal, Miguel. Alam mo naman sa barko, hindi lagi may internet. Sana nga, Clea. Sana nga. Pero bakit ang bigat ng loob ko? Parang may hindi tama. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, tanging ang tunog ng kompas na naiwan sa alaala ni Miguel ang nagpapaalala sa kanya na ang paghihintay ay bahagi ng pagmamahal. Ngunit hanggang kailan siya maghihintay? At ano ang gagawin niya kung ang dagat na nagbigay ng pangarap ay siya rin kukuha sa kaisa-isang taong mahalaga sa kanya? Carlos, nasan ka na ba? Bumalik ka ng ligtas. Huwag mo akong iiwan mag-isa rito sa dalampasigan. At dito nagsisimula ang mas malalim na pagsubok sa kanilang ugnayan. Isang kwentong hindi lang tungkol sa tagumpay, kundi tungkol sa mga lihim na itinatago sa ilalim ng malalaking alon. 2 taon na ang lumipas. Ang dati masiglang dampa ay tila mas lalong tumanda sa pagdaan ng panahon. Si Miguel ay makikitang nakaupo sa kawayang hagdan. Hawak ang isang baso ng tubig habang pilit na pinapakalma ang kanyang ubo. Ang kanyang mga balikat ay tila mas lalong bumagsak dahil sa pagod at sa bigat ng mga katanungang wala pang sagot. Miguel, kanina ka pa ubo ng ubo rito. Uminom ka na ba ng gamot? Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang pumasok sa pier kanina dahil masama ang panahon. Kailangan, Jay. Paano kung tumawag si Carlos? Kailangan ko ng load. Kailangan ko siguraduhin na may pambayad ako sa kuryente para laging naka-charge ang cellphone ko. Baka bigla siyang tumawag. Miguel, 6 na buwan na. 6 na buwan na siyang hindi tumatawag. Noong una, linggo-linggo. Pagkatapos naging kinsenas. Hanggang sa naging buwanan. At ngayon, wala na. Kahit hi o hello sa messenger, wala. Baka nasa gitna sila ng Pacific Ocean, Jay. Alam mo namang mahirap ang signal doon.
Sabi niya sa akin noong huli kaming nag-usap, papasok sila sa isang lugar na mahigpit ang security. At naniniwala ka naman. Miguel, gising! Naririnig mo ba ang mga sinasabi sa baryo? Sabi nila, nakita raw ang mga picture ni Carlos sa Instagram ng isang kasama niya sa barko. Nasa London daw sila, nagkakasiyahan sa isang bar. Bakit sa'yo hindi siya makapag-message? Baka busy lang talaga, Jay. Kapatid ko si Carlos. Kilala ko siya. Hindi niya ako malilimutan. Hindi sa sinisiraan ko ang kapatid mo. Pero tignan mo ang sarili mo. Halos magkandamatay ka nakakatrabaho rito para lang makaraos. Habang siya, baka nakalimot na dahil nakatikim na ng ibang buhay. Miguel! May sakit ka na. Paano kung tuluyan kang bumagsak? Kuya Miguel? Jay? Anong nangyayari rito? Bakit kayo nagkakagulo? Clea, mabuti at napadpad ka rito. May balita ka ba kay Carlos? May sulat ba o tawag sa inyo? Wala rin, kuya. Alam mo naman bihirang-bihira rin yung magparamdam sa amin. Pero wag ka mag-alala. Baka bukas o sa makalawa may balita na. Sana nga. Kasi Clea, ang hirap. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya o baka may nangyari ng masama sa kanya. Mas mabuti pang malaman kong nakalimot siya kaysa malaman kong nasa panganib siya. Lumipas ang mga linggo at lalong naging malala ang pananahimik ni Carlos. Sa pier, naging tampulan na ng asar si Miguel. Ang kanyang mga kasamahan ay tila nawawalan na rin ng respeto dahil sa paglimot ng kanyang kapatid na pinag-aral niya. Makikita ang dalawang kasamang manggagawa na kinukutya si Miguel. Sinasabi nila na graduate na raw ang kanyang kapatid at naging seaman na. Pero bakit siya ay nagtutuloy pa rin sa paghahakot ng simento? Bumibiro pa sila na baka hindi siya binibigyan ng kahit corned beef o di kaya'y nakahanap na ng dayuhang asawa ang kapatid at ayaw na raw silang kilalanin. Natila tadyak pa ito sa mukha ng mga nagpalaki rito. Si Miguel ay pagod na lamang na nagsasabing marami itong ginagawa at hindi naman niya kailangan ng corned beef para mabuhay. Sa pagkakataong yun, biglang sumugod si Jay at sinabihan silang tumigil sa pag-uusap na hindi mabuti at magtrabaho na lamang sila. Hayaan mo na, Jay. Wala silang alam. Pero Miguel, hanggang kailan mo titiisin to? Tignan mo ang mga kamay mo. Puro kalyo na. Ang katawan mo butot balat na. Tapos itong si Carlos, kahit $1 walang pinapadala. Hindi ko siya pinag-aral para bayaran ako, Jay. Pinag-aral ko siya para magkaroon siya ng buhay na hindi katulad nito. Kung nahanap na niya yun at nakalimutan niya ako, kahit masakit, tatanggapin ko. Basta alam kong maayos siya. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi si Miguel, nakasalubong niya si Clea na may kausap sa telepono. Agad na nagtagpo si Miguel sa likod ng isang malaking puno nang marinig niya ang pangalan ni Carlos. Opo, Captain Liam. Nakaayos po bang lahat? Opo. Hindi po alam ni Kuya Miguel. Galit na nga po si Jay sa kanya, pero pinipigilan ko lang po. Opo, ang joint account. Opo, nandoon na ang lahat ng naipon niya sa loob ng 2 taon. Joint account? Captain Liam, anong ibig sabihin nito? Sige po, Kapitan. Sabihan niyo si Carlos na kaunting tiis na lang. Malapit ng kaarawan ni Kuya. Doon natin ibubuhos ang lahat. Sige po. Salamat po. Mabilis na umalis si Clea. Naiwang nakatulala si Miguel. Ang kanyang puso na kanina lang ay puno ng dampo ay biglang kinabahan. Lihim? Anong lihim? Tanong niya sa kanyang sarili. Kinabukasan, sinadya ni Miguel na pumunta sa bayan para hanapin si Clea sa pinagtatrabahuhan nito. Clea, mag-usap tayo. Narinig kita kahapon. Sinong kausap mo? Sino si Captain Liam? Kuya! Anong narinig mo? Baka nagkakamali ka lang? Huwag mo kong lokohin, Clea! 2 taon ako naghihintay! 2 taon ako nagtitiis sa gutom at sakit para lang may maipadala sa'yo na ibibigay mo raw sa kanya kapag emergency.
Tapos malalaman kung may tinatago kayo? Asan ang kapatid ko? Patay na ba siya? Hindi, kuya! Buhay si Carlos. Pero hindi ko pwede sabihin. Nangako ako sa kanya. Leia, parang awa mo na. Pinagmumukha na akong tanga ng lahat ng tao rito. Sabi nila kinalimutan na ako ni Carlos. Sabi nila wala siyang utang na loob. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kinalimutan na ba niya ako? Kuya, sumunod ka sa akin. Pero pangako, huwag kang magagalit. Lahat ng ito ay plano niya. Dinala ni Clea si Miguel sa isang mataas na bahagi ng bayan, malayo sa kanilang dampa. Doon, tumambad sa kanya ang isang malawak na lupain na may nakatayong rest house na halos tapos na. Sa gitna ng construction, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng lalaki. Nakauniforme na pangsiman, ngunit may suot na helmet para sa construction. Carlos? Lumingon ang lalaki. Hindi ito si Carlos, kundi si Captain Liam. Ikaw ba si Miguel? Kanina ka pa hinihintay ng kapatid mo sa plano niya, pero mukhang napaaga ang bisita mo. Sino po kayo? At nasaan ang kapatid ko? Bakit sinasabi niyo na may plano siya? Ako ang mentor ni Carlos sa barko. Miguel, sa loob ng 2 taon, walang ibang bukang bibig ang kapatid mo kundi ikaw. Alam mo ba kung bakit hindi siya tumatawag? Sabi nila, nakalimot na siya. Nakalimot? Miguel, nagtrabaho ang kapatid mo ng overtime sa barko. Kahit off-duty niya, naglilinis siya ng makina para lang sa extra pay. Lahat ng kinikita niya, hindi niya ginagastos. Inilagay niya lahat sa isang account na nakapangalan sa'yo. Kuya, itong rest house na ito, itong lupang kinatatayuan natin, pagkaari mo na ito. Binili ni Carlos ito gamit ang lahat ng sahod niya. Kaya siya nanahimik dahil gusto niya sorpresahin ka. Ayaw niyang malaman mo na nagpapatayo siya ng bahay dahil alam niyang pipigilan mo siya at sasabihin mong itabi na lang ang pera. Pero, bakit kailangan magtiis ako? Bakit kailangan hindi siya magparamdam? Dahil gusto niyang patunayan na ang sakripisyo mo ay hindi nauwi sa wala. At may isa pa siyang sorpresa, Miguel. Clea, ipakita mo na. Inabot ni Clea isang kulay asul na folder. Pagbukas ni Miguel, nakita niya ang kanyang pangalan sa isang enrollment form. Naka-enroll ka na sa dati mong universidad, kuya. Kursong engineering. Bayad na ang tuition fee mo hanggang 4th year. May allowance ka na rin buwan-buwan mula sa account na iniwan ni Carlos bago siya muling sumakay para sa huling kontrato niya ngayong buwan. Engineering? Pero matanda na ako. Walang matanda sa taong may pangarap, Miguel. Sabi ni Carlos sa akin, Captain, ang kuya ko ang nagtayo ng pangarap ko. Ngayon, oras na para ako naman ang magtayo ng pangarap niya. Carlos, bakit mo ginawa to? Hindi ko naman hiningi ito eh. Gusto ko lang na nandito ka. Kuya, tignan mo ano sa loob ng folder. May isang sulat sa loob. Binasa ito ni Miguel nang nanginginig ang mga kamay. Kuya Miguel, patawad kung naging tahimik ang karagatan sa panig ko. Alam kong masakit ang hindi makarinig ng balita. Pero kailangan kong gawin ito para hindi mo ako mapigilan. Ayaw kong makita kang nagbubuhat pa ng sako sa pier. Ayaw kong makita kang nauubo dahil sa alikabok ng bukid. Itong bahay, itong lupa, itong pag-aaral mo, iyan ang pasasalamat ko sa bawat patak ng pawis mo. Hintayin mo ako, kuya. Sa susunod na pagdaong ng barko, hindi na ako aalis. Tayo naman ang magsasama. Ang batang yun, talagang napakatigas ng ulo. Miguel! Clea! Ano nangyayari dito? Bakit ka umiiyak, Miguel? Inaano ka nila?
Jay, nakita mo ba ito? Itong bahay na ito. Sa akin daw to, sabi ni Carlos. Ano? Ang laking bahay nito ah! Ibig sabihin, hindi siya nakalimot. Hindi siya nakalimot, Jay. Masyado na siya nag-iabala sa paggawa ng paraan para matumbasan ang hirap ni Kuya Miguel. Pero Miguel, may kailangan kang malaman. Ang huling sakay ni Carlos, delikado ang ruta nila ngayon. May mga balita ng malalakas na bagyo sa parting dinadaanan nila. Ano? Bakit siya sumakay kung delikado? Dahil kailangan niya ng huling malaking bonus para mabili yung delivery truck na gusto niyang iregalo sa'yo para sa balak niyang negosyong isda. Pinigilan ko siya. Pero sabi niya, para kay kuya to, Captain, kakayanin ko. Hindi! Hindi ko kailangan ng truck! Captain, pigilan niyo siya! Tawagan niyo siya! Huli na, Miguel. Nakaalis na ang barko nila, 3 araw na nakakalipas. Ang tanging magagawa na lang natin ngayon ay magdasal na malampasan niya ang malalaking alon. Ang saya ni Miguel ay biglang napalitan ng matinding takot. Hawak ang lumang kompas sa kanyang bulsa, tumingin siya sa malawak na dagat. Ang dagat na nagbigay sa kanila ng pag-asa ay tila nagbabanta na naman ng panganib. Carlos, ituro mo ang daan pa uwi. Huwag mong hayaang ang huling regalo mo sa akin ay maging huling alaala mo na rin. Bumalik ka. Kahit wala na ang bahay, kahit wala na ang lupa. Basta nandito ka lang. Sa pagitan ng luha at pag-asa, muling naramdaman ni Miguel ang lamig ng hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito basta lamig ng gabi. Agad namang niyakap ni Miguel ang folder habang nakatingin sa malawak at madilim na karagatan. Gabi ng kaarawan ni Miguel. Madilim ang paligid sa labas ng kanilang lumang dampa. Ngunit si Clea ay kanina pa pabalik-balik sa tapat ng pinto. Ang hangin ay malakas, dala ang amoy ng paparating na ulan. Kuya Miguel! Ano ba? Kanina pa kita tinatawag. Magbihis ka na, bilis! Clea, kaarawan ko lang. Wala naman tayong handa. Bakit kailangan ko pang mag-ayos? Isa pa, masama pa rin ang pakiramdam ko. Hindi pwede. May kailangan tayong i-deliver ni isda roon sa bagong gawang rest house sa kabilang baryo. Sabi ni Jay, kailangan daw natin ng extra na pera para pambili ng gamot mo bukas. Isda? Sa ganitong oras? Sige na nga, sandali lang. Matapos ang ilang minuto, nakasakay na sila sa isang lumang tricycle patungo sa mataas na bahagi ng dalampasigan. Huminto sila sa harap ng isang magandang gate. Pagbaba ni Miguel, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang makinang delivery truck na may nakasulat na malalaking titik na M&C Seafood Trading. Clea, ano to? Bakit may pangalan namin dito? Jay, bakit ka nakangiti dyan sa tabi ng truck? Happy birthday, Miguel! Oh, huwag ka nang tumangangarian. Akala mo ba isda ang i-deliver natin? Ikaw ang i-deliver namin dito. Anong ako? Jay, kaninong truck to? At kaninong bahay itong nasa harap natin? Buksan mo ang main door, kuya. Sige na. Nanginginig ang kamay ni Miguel habang itinutulak ang pinto. Pagbukas niya, tumambad ang isang malawak na sala na puno ng mga palamuti. Sa gitna, nakatayo ang isang lalaking nakauniforme ng puti. Tindig kapitan at may hawak na pamilyar na lumang kompas. Kuya, happy birthday! Carlos! Carlos! Buhay ka! Akala ko nawala ka na sa bagyo. Sabi ni Captain Liam, delikado ang ruta nyo. Hindi ako papayag na hindi makauwi sa'yo, kuya. Kahit anong laki ng alon, iniisip ko lang na may naghihintay sa akin dito. Patawad kung pinag-alala kita. Napakasama mong bata ka. Alam mo bang halos mamatay ako sa pag-aalala? Bakit hindi ka tumatawag? Bakit kailangan mong gawin ang lahat ito ng palihim? Dahil gusto kong sa pagbabalik ko. Tapos na ang hirap mo, kuya. Eto, iniabot ni Carlos ang isang makapal na brown envelope.
Iyan ang titulo ng lupang kinatatayuan natin. Iyan ang rehistro ng truck sa labas. At higit sa lahat, iyan ang enrollment form mo sa university. Sa Lunes, babalik ka na sa engineering, kuya. Hindi ko kailangan ng bahay, Carlos. Hindi ko kailangan ng truck. Ang gusto ko lang nandito ka. Pero kailangan ko itong gawin, kuya. Noong tinalikuran mo ang scholarship mo para sa akin, nangako ako sa sarili ko na ibabalik ko sa iyo lahat. Hindi lang material na bagay ito. Gusto ko makuha mo rin ang pangarap na ipinagpalit mo para sa kinabukasan ko. Oh Miguel, huwag ka na magdrama. Ang laki ng bahay niyo, oh. Pwede na tayo mag-party rito gabi-gabi. At may library pa sa taas, Kuya Miguel. Sabi ni Carlos, doon ka raw mag-aaral para walang istorbo. Paano ang trabaho mo sa barko? Aalis ka na naman ba? Iyan ang dagdag, kuya. Hindi na ako sasakay sa international. Kumuha ako ng posisyon sa isang local shipping line rito sa atin bilang port officer. Mas maliit ang sahod kumpara sa dagat pero sapat na para sa atin. At higit sa lahat, araw-araw na kitang makakasama. Ibig sabihin, hindi ka na aalis? Ayaw ko nang may namamagitan sa ating karagatan, kuya. Tama na yung 2 taon. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa'yo habang nag-aaral ka. Ako muna ang magpapatakbo ng MNC Seafood Trading natin. Natahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng ulan sa labas. Ngunit sa loob ng bagong bahay, ang init ng pagmamahal ay ramdam na ramdam. Ang galing mo na, Carlos. Marangal ka na tignan. Proud na proud si tatay at nanay sa'yo. Sila ang inspirasyon ko. Pero ikaw ang lakas ko, kuya. Kung hindi mo binuhat ang mga sako na yun sa pier, baka naging palaboy lang ako. O siya, tama na ang drama. Gutom na ako. Nasaan na yung handa? Sabi mo, Carlos, may lechon ka. Nandun sa kusina, Jay. Kilaya, tulungan mo na si Jay magayos. May sasabihin lang ako kay kuya sa terrace. Lumabas ang magkapatid sa terrace na nakaharap sa dagat. Ang malalaking alon na dati ay kinatatakutan ni Miguel ay tila kumakalma na ngayon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Akala ko talaga, kinalimutan mo na ako, Carlos. Noong naririnig ko yung mga chismis sa pier. Masakit. Pero pinilit kong huwag maniwala. Patawad, kuya. Alam kong naging malupit ang pananahimik ko pero bawat oras na hindi ako tumatawag, ang iniisip ko ay ang blueprint ng bahay na to. Ang iniisip ko, yung truck na gagamitin natin sa negosyo. Lahat ng pagod ko sa barko, ikaw ang iniisip ko. Alam mo, yung kompas na binigay ko sa'yo, ginamit mo ba talaga? Araw-araw, kuya. Noong muntik nang lumubog ang barko namin sa gitna ng bagyo sa Japan, hawak-hawak ko to. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng mamatay rito dahil may kuya akong nag-aararo sa bukid para lang may maipadala sa akin. Ang kompas na ito ang nagturo sa akin na ang tunay na hilaga ay hindi ang direksyon, kundi ang pamilya. Ngayon, tapos na ang paghihintay ko. Pero Carlos, sigurado ka ba rito sa engineering? Matanda na ako para pumasok sa kolehiyo. Baka pagtawanan ako ng mga kaklase ko. Hayaan mo silang tumawa. Sila ba ang nagbuhat ng sako para sa kapatid nila? Kuya, ikaw ang pinakamatalinong tao na nakilala ko. Kung nakaya mong buhayin akong mag-isa, maliit na bagay lang ang calculus na yan. Sige, tatanggapin ko ito. Para sa'yo at para na rin sa sarili ko. Magiging engineer ako, Carlos. At ikaw, ang pinakamagaling na officer ng baybaying ito. Lumipas ang mga buwan. Makikita na sa library sa loob ng bahay. Si Miguel ay seryosong nag-aaral. Nakasuot ng salamin habang sa labas ay maririnig ang busina ng delivery truck. Kuya! Aalis na ako! May delivery tayo sa bayan! Yung baon mo nandoon sa lamesa, wag mo kakalimutan kainin!
Oo, mag-iingat ka sa pagmamaneho, Carlos. Huwag mo masyadong mabilis ang truck, ha? Opo, engineer. Mag-aaral ka na riyan. Napatingin si Miguel sa litrato ng kanilang mga magulang sa ibabaw ng lamesa. Sa tabi nito, nandoon ang lumang kompas. Ang dating dampa ay napalitan ng isang tahanang puno ng pangarap. Ang sakripisyo ay hindi kailanman naging lugi. Dahil sa uli, ang pag-ibig na kasing lawak ng karagatan ang siyang laging nakakahanap ng daan pabalik sa dalampasigan. Salamat, Carlos. Salamat sa hindi paglimot. Muling humampas ang alon sa pangpang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito yung tunog ng panganib, kundi isang alon ng tagumpay at pasasalamat. Ang kwento ni na Miguel at Carlos ay mananatiling nakaukit sa buhanginan, na ang tunay na kayamanan ay hindi ang kinita sa dagat, kundi ang pusong marunong tumanaw sa kanyang pinagmulan. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito.